At si Marcoleta pinaiyak ni Lacson. At ang katanungan natin mga kaloys, dahil dyan sa pagpapaiyak, sa tingin mo na pressure si Marcoleta ng kampo ng Duterte dahil naging senator siya? 80% ng ating live viewers nagsasabi na oo. Okay? And then 20% nagsabi na hindi. So you have to defend your answer mga kaloys at isusulat nyo dyan sa ating chat box. At kung hindi ka nakabol sa ating live, dyan na lang po sa comment section. At shoutout pala kay Liz. Ayan. So buksan na po natin ang ating comment section. Comment kayo dyan mga kaloys. Ayan. Kumusta? Meron na ba? May audio na ba mga kaloys? Ayan. Nag-restart ako mga kaloys kasi nga nawala yung ating microphone. Ating audio. Yan, sabi ni Leonie, wala daw. Yan, shoutout kay Ma'am Emma. Meron na, Liz? Okay, so let's continue mga kaloys dito sa ating analysis. Okay, balikan din natin yung mga kaloys, yung mga dati nating analysis. Bakit nagtugma dun sa sinasabi ng NBI? Diba? Buminggo na ba tayo sa ating analysis? So, eto mga kaloys, umpisan muna natin dito kay Marcoleta at kay Lacson. So, matindi talang bangayan nila kasi hindi na natiis ni Lacson na parating tinitira siya ni Marcoleta. Bakit? Ano bang objective nitong si Marcoleta? Pero yun na nga siguro mga kaloy, say dahil nga napalitan ni Lacson si Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee after nung di ba, nung ginawa nila ni Marcoleta tungkol dun sa impeachment, right? So, eto mga kaloys, at saka yung sa, di ba, yung hearing niya, na halata naman talagang leaning siya dun sa mga diskaya, kaya boom, napalitan tuloy si Cheese dahil sa forthwith. At yun na nga, nang pumalit si Soto, si Lacson na naging chairman. Yun kaya isang reason kung bakit ganyan si Marcoleta. Diba kasi nasa kanya na yung kapangyarihan, naging bato pa. Let's watch this mga kaloys. Tila hindi napupuknat ang puksaan sa Senado. Sa sesyon kanina, todo banat si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson kay Senador Rodante Marcoleta. Pa-main character daw kasi si Marcoleta. Narito ang agenda report ni Hannah T. Take note mga kaloys, bakit nasabi ni Lacson na pabida-bida? Kasi nga, di ba, si Sara po ay nagsabi na natatakbo siya. Tapos sinabi niya na may na-recruit daw siya. So dalawa yung hinala natin, di ba? Pwede yung Baguio City Mayor, si Magalong, o itong si Marcoleta. Di ba? Yung maging vice president niya. Kaya ba to do effort itong si Marcoleta? Di ba? To defend itong diskaya na namamayagpag sa time ni Duterte? Kasi mabubuking sila? Di ba? Or nagkabayaran ba? Sabi ni Ramon Tulfo. Right? Mula sa Senado, Hana, anong mga naging hirit ni Senator Ping? Pinky asal bida kung tawagin ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson si Senator Rodante Marcoleta at hindi siya nagpatumpik-tumpik banatan ang kapwa senador matapos ang mga banat ni Marcoleta sa kanya kahapon. Agad sumalang si Lacson sa plenaryo ngayong hapon para sa You don't want to come down here. Nag-ano na naman. Okay, nag-ads. Wait lang mga kaloy. I-forward natin yung ads. Wait lang. So, comment ka dyan mga kaloy. Shoutout kay Leonida at kay Tranquilino. Ayan, sabi ni Tranquilino, mabuhay mahal namin Pangulong BBM. Mabait, masipag, matalino, panay trabaho para sa bayanan. Mabuhay ang Pangulo. Ayan, comment ka dyan mga kaloy. Sabi ni Leonie, Marcoleta is very bitter after being booted out of the Blue Ribbon Committee. He deserves being lambasted. Ayan. So ito mga kaloys, balikan natin yung Dapat siguro mag-premium na ako. Okay. Ito. So comment lang kayo dyan mga kaloys at huwag yung kalimutan nating live question. Dahil kinailangan na raw niyang magsalita para ituwid ang umano'y mga mali at mapanirang paratang ni Marcoleta. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman man ng BRC
o sa usaping West Philippine Sea o anumang issue involving China o dili kaya ay sa usaping restitution na mag-asawang Diskaya, siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag sa mga sandaling ito ngayong hapon. Binalikan niya ang pinagmula ng tensyon sa pagitan nila kasama ang pagtutol niya sa motion to dismiss ni Marcoleta sa impeachment case laban kay VP Sara noong nakaraang taon. Ayon kay Lacson, parliamentary inquiry lang ang ginawa niya noon para linawin ang mga alituntunin ng Senado. Sunod na tinutukan ni Lacson ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal kung saan ilang beses daw nagambala ang pagdinig dahil sa mga aksyon ni Marcoleta. Isa sa mga binanggit ni Lacson ang pag-raise ni Marcoleta noon ng prejudicial question sa kanyang impartiality bilang chair ng komite, isang argumentong hindi naman daw kailangan sa pagdinig. Inisa-isa pa niya ang mga issue pagdating sa witnesses ng Blue Ribbon, kabilang ang pagpresenta ni Marcoleta ng surprise witness na si Orly Guteza. Actually mga kaloys, di ba? Noon pa natin napansin si Marcoleta, nung napalitan po siya bilang chairman, parang ginugulo niya. Okay? Ginugulo niya yung investigation, 'di ba, ni Lacson, 'di ba, from dito sa kay Gutesa. At yung 'di ba mga kaloys, yung kay Diskaya nga, 'di ba, yung witness protection program, blah blah blah. So lahat na lang ng galaw ni Lacson ay parang binabara niya, 'di ba? Nung nagkaroon ng report na itong si Lacson, ay gumawa rin si Marcoleta ng kanyang sariling version. So, talagang halata yung ano niya, galawan niya na parang nanggugulo nga siya at hindi na nga nakatiis itong si Lacson, kaya ayun, binira. Pati yung pagkapanalo niya mga kaloys, 'di ba, yung pagdeklara niya ng mga expenses niya, 'di ba, doon sa election na hindi inaasahan ni Marcoleta na bubuksan ni Boying Rimulya yung mga SALN nila. 'Di ba? Sabi ni Marcoleta, 100 million yung nagastos ko nung election. So, sinabi niya sa SOSE na sariling pera niya yun, 100 million. Okay? Pero nung nabuksan ang SALN, dahil nga si Boying Rimulya na yung naging ombudsman, hindi inaasahan ng mga DDS, ng mga politicians na mabulgar sila. Isa na nga dito si Marcoleta na kalahati lang pala, 50 million plus lang ang kanyang sa SALN, pero ang ginastos niya dun sa election is 100. So, ibig sabihin nung nagsinungaling siya. Diba? At alam natin, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Right? So nabuking nga sila, hindi nila inasahan, okay? Na maging pa rin, kagaya ng Duterte admin na nakatago ang SALN nila. So, yun ang mga kalis, nagbabangayan sila and ang dami talagang mga points doon si Lacson na nasaktan itong si Marcoleta. Kasi nga, sabi ko nga sa mga kaloys, nahihirapan si Marcoleta kung kahit lawyer ka, pero kung kalaban mo ay katotohanan, mahirapan ka talaga. So, eto mga kaloys, nagsalita si Marcoleta na nangiyak-ngiyak. Kasi alam niya lawyer siya, si Lacson ni lawyer, pero meron namang mga tauhan si Lacson na lawyer. 'Di ba? Kasi nahubaran siya eh. 'Di ba? Kasi akala niya tatahimik lang itong si Ping Lacson. 'Di ba? Pero yun na nga, yung isa sa point doon ni Lacson na indirect bribery daw yung ginawa ni Marcoleta dahil nag-accept siya ng pera kahit congressman pa siya. 'Di ba ang palusot niya? Na-receive ko yun bago ang eleksyon, parang ganon. Congressman ka eh. So walang lusot talaga to si Marcoleta. So pwede siyang tanggalin bilang senator. 'Di ba? Pag pagagalawin na ni Mrs. President ang kanyang baso, talagang itong si Marcoleta ay masagasaan. Okay? So ito po si Marcoleta mga kaloys. Pagkatapos nung sinabi ni Lacson, okay, ito na po ang kanyang kahit itatago niya mga kaloys, okay, makikita mo talaga sa kanyang mga mata, sa kanyang boses, 'di ba? Agree ba kayo mga kaloys? Kaya nagtatanong ako sa inyo, sa mga ginagawa ni Marcoleta, sa tingin mo na pressure si Marcoleta ng kampo ng Duterte dahil naging senador siya? Take note mga kaloys doon sa survey, number 18 lang siya, 16, 'di ba? Pero pumasok siya sa top 6. Tapos urada siya gustong mag-oath. 'Di ba? Excited mag-oath. Just like Robin Padilla, naging number 1, tapos aso ni Duterte. Right? And you have to take mga kaloy, sabi ni Mayor Vico Soto, na yung pumalit doon sa machine, okay, ng COMELEC,
Diba? Kasi nawala na yung Smartmatic, di ba? Ayun pala, ang counterpart noon, nung company na yon ay ang mga Diskaya. Connect the dots, what's the probability na nandaya nga ang kampo ng Duterte? Right? Alam kaya ni Mrs. President ito mga kaloys. Pero anyway, pakinggan natin si Marcoleta at comment kayo dyan mga kaloys. Nasaktan ba siya dito sa sinabi ni Lacson? 'Di ba? Kasi nga kung katotohanan talaga ang bibira sa mga kaloys, tagos talaga yan. Tagos to the bone. Unang-una, ako po yung nagtataka Ginoong Pangulo. Pagka po pala si Senator Ping Lacson ang magdi-deliver ng privilege speech, wala pa po tayong nate-take up na kahit ano. Siya pala ay masyadong special dito sa chamber natin. Kasi po, pagka kami, lalong-lalo na ako, minsan patatapusin na lahat muna. Aabot po ng halos alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Kaya kung minsan po, pag ako nagdi-deliver ng speech, wala na si Senator Lacson. Ganun po pala siya ka-importante. Majority Leader. So ayun mga kaloys. Nangiyak-ngiyak na kasi parang hindi niya kayang i-rebut kasi point for point talaga eh. 'Di ba parang binalikan sa pag-present kasi ni Lacson mga kaloys, meron siyang ebidensya like yung mga dating sinabi ni Marcoleta. 'Di ba wala siyang kawala. Unlike doon sa witness ni Marcoleta na biglang nawala. Tapos 'di ba nag-react nga to si Marcoleta, bakit tinila ni Lacson yung CCTV? Kasi nga kung gusto talaga ni Marcoleta na idiin, okay, si Romualdez, edi sana protection na niya si Gutesa at 'di ba ipapresent talaga. Pero yun pa lang, nung pagbasa pa lang ni Gutesa, nabuking na natin mga kaloy sa ating analysis dahil nga kung ikaw talagang gumawa ng narration mo at totoo talaga yun, kahit may portion doon na natanggal, mag-react ka talaga. Uy, bakit nasaan na yung portion dito? Pero ang explanation ko sa inyo mga kaloys, di ba? Yung original na kopya ay kay Marcoleta. Di ba? Nagmumonitor si Marcoleta. Oh, paragraph number 28. Di ba mga kaloys? And then dumating si Gutesa 2 hours before tinawag siya. Okay? So nagre-rehearse siguro yun. And yun na nga, nung pinotocopy yung affidavit, hindi siguro nila chinek na may na-disalign. Di ba? Usually mga kaloys, yung may ma-disalign tapos may hindi mahagip ng photocopier. So yun ang nabigay kay Gutesa. Kaya hindi niya alam kung anong sasabihin niya. 'Di ba? Kasi script nga siya. At nung pinatawag na siya ng DOJ, nawala. And lumabas nga yung 18 na Marines, ex-Marines, 'di ba? Nitong sino to? Yung taga Quezon Belmonte, I forgot the name mga kaloys, si Mike Defensor. Okay? So, yun ang mga kaloys. Dito, nakikita mo talaga na si Marcoleta ay hirap na hirap. Diba? Tapos, may sinabi ata si Lacson na parang lawyer nga siya, pero hindi naman siya ganun kagaling. True enough mga kaloys. Example number 1. Exhibit number 1. Yung isang lawyer na para daw makatipid sa enerhiya ay dapat daw, diba, iwasan magbisikleta. Diba? Yung itok-itok, right? Yung shiminit. Diba? So hindi talaga lahat ng lawyer ay matalino. Okay? At yun nga mga kaloys, nung nag-take ako ng entrance exam, diba? Sa law, sa UP Diliman, nagtaka ako mga kaloys, hindi ako pumasa. As in, nag-demand ako mga kaloys ng resulta kasi alam ko, okay, na pumasa talaga ako pero well, palakasan pala dyan. Nung tinan ko yung mga list ng mga mga anak ng judge, anak ng mga come on. Diba? So, pero anyway, yun na nga. So, kung ganun ang sistema, syempre yung kahit hindi matalino, talagang yan kasi may backer. Yun ang mahirap mga kaloys Pero anyway, doon nila ako sa kabilang school, nag-law, pero hindi ko rin natapos kasi pumunta na ako sa Canada. Okay? Siguro kung natapos ko yung mga kaloys, saan kaya ako, di ba? Ayaw ko na maging notary public, right? Dapat doon ka sa mga talaga, yung mga mag-imbestiga ka, right? So anyway, ano sa tingin niyo mga kaloys, bakit ganito si Marcoleta? Tama ba ang ginawa ni Lacson? Kasi enough is enough daw, sabi ni ni Lacson, right?
So sa tingin mo, na-pressure lang itong si Marcoleta ng kampo ng Duterte dahil naging senador siya. Kumbaga, piniligay ka dyan sa gawin mo ang trabaho mo. Diba? Kasi DDS naman talaga siya. Like Robin Padilla, Bato, diba? Kasi by numbers Right? The fact na yung yung unang impeachment kay Sara ay na-archive dahil na rin dito kay Marcoleta rin, diba? At kay Cheese. So, 91% ng ating live viewers nagsasabi na oo, na-pressure yan. 9% nagsabi na hindi. Ang sagot ko dito mga kaloys, before we move on dun sa ating next topic about dun sa mga maleta, okay? Agree ako to sa 91%. Bakit mga kaloys? Ayan. Unang-una, di ba yung stand niya dun sa West Philippine Sea, yung sa Diskaya na alam naman natin na mamayagpag sa time ni Duterte talaga, at nagsimula ang flood control projects, yung mga ghosts sa time ni Duterte na ayaw nilang, di ba, gusto nilang pagtakpan. At eto mga kaloysa, naalala nyo nung nagrally ang INC. Di ba si Marcoleta INC din? Siya po ang nag-usher, okay, kay Amy Marcos para magsalita na ang aking kapatid nagduduga. Ganon, di ba? Na parang, ewan ko, nagmukhang bangag si Amy dun Yung parang, di ba, yung speech nga niya. At daming mga Marcos loyalist talaga ang nadismaya kay Amy. Even si BBM, di ba, sabi niya, okay lang kaya siya. Di ba? So, it's Amy versus Marcos family. Kasi parang Duterte si Amy talaga, di ba? And na-analyze na natin mga kalis, bakit ganun si Amy? Kasi nga, during the time of Duterte, merong 2 billion po tayong nakita dun sa website ni BBM na nasa Ilocos Norte. Di ba? So, kanino yung pork barrel na yon? Right? Hindi kaya kay Amy yun? The probability is very high kay Amy. Di ba? Kaya ganun siguro siya yung loyalty niya sa mga Duterte. Pero anyway, comment ka dyan mga kalays. Tama ba na pressured itong si Marcoleta? So, thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. Let's make Philippines great again. Marcos pa rin.